Pagpalang umaga po ng Miyerkules ng umaga. Okay? Nandito na po yung pagkain ng aking mga aso, summer at winter, upang lulutuin na po natin. Okay? Atay ng manok, balon-balunan ng manok. Ito, atay. Iwalay mo muna yon. Atay. Atay. Pares-pares po yan, ano? Atay. 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 So, iniwalay ko muna yung atay dito sa balon-balunan. Ayun, baka magtataka kayo bago ko iniwalay. Simple lang. Okay, ito yung atay. Ito yung balon-balunan. Bakit ko iniwalay? Simple lang. Inaalis ko po yung taba ng balon-balunan. Hindi naman po kinakain ng aso yan eh. At yan ay pinagmumulan pa ng high blood. Kaya kung may aso kayo, nakagaya ng pinapakain nyo sila, sikapin yung wala yung atay. Ayan yung taba ng manok. Yan, kolesterol po ito eh. Kolesterol. Hindi po kulas. Kolesterol. Yan. Para pagluluto natin, less kolesterol na po. Ganyan po pag-ahalaga ng aso. Kung meron kayong aso, ako meron po, dalawa sila eh. Shih Tzu silang pareho, hindi sila pango, yung nakanguso sila, no? Yung mga pango, matatapang, nangangagat yun. Marami kayong madadaling pera doon. Masyadong yan. Mahilig mangagat. Pero itong mga alaga ko, nakanguso sila, labas puso, ibig sabihin, hindi sila. At saka expose ito sa tao. Araw-araw ko sila nilalabas sa harap ng mga tao para masanay sila sa tao. Kaya nga sabi ng kapitbahay ko, pwede raw nakawin. Kasi po friendly sila. Friendly. Eh, ganun po talaga gusto kong aso, friendly. Ayoko yung asong hindi friendly. Kasi baka mangagat. Just in case naman, kung makakagat sila, huwag po kayong mag-alala. Kompleto naman po sila sa injection. Kompleto sila. Siyempre, nag-aalaga ka ng yung mga maliliit na aso, Shih Tzu. Kailangan ng aso mo, alagaan mo sila ng mabuti. Ganun lang po. Ito, inalis ko na yung ito yung taba ng manok. Eh, kung nagluluto ka, pwede ko namang ibigay sa iyan. Bawa, nagluluto ka, panggigisa mo. Walang problema. Eh, kung di ka naman nagluluto, alam niyo po yung manok, malakas po yung kolesterol nito. Yan ang sinasabi ng mga doktor. Nasabi nga nila, kung kain ka ng manok, tanggalin mo ng taba. Yan na. Bakit kailangan tanggalin ng taba? Yun nga po, malakas sa kolesterol yan. Kaya kung ginagawa ko, tinatanggal ko po yung taba. Ayan, kung meron mong matirang taba-taba ng konti, wala namang problema yon.
Lagi nyo tatandaan ha. Ganyan pong pag-aalaga ng mga aso. Tip ko lamang po sa inyo yan ha. Wala po akong sinasabing sundin nyo ko. Baka sabihin nyo, nagmamarunong tayo. Hindi po. Hindi tayo nagmamarunong. Hindi nagbabahagi lang tayo ng ating nalalaman. Kung kayo may alaga kayong aso, hindi magbahagi rin po kayo ng inyong knowledge o natututunan sa daily life nyo ng pag-aalaga ng hayop, ng aso, para naman makatulong kayo, imbis na magalit kayo. Imbis na magalit kayo, nakatulong kayo, kaibigan. Ayan, babalawan pa natin ng isa. Ayan. Maghapon na nilang kakainin ito. Kung hanggang kaya nilang ubusin, ako walang problema sa akin. Meron pa po sila ng pagkain, dog food kung tawagin. Hindi lang naman ito. Meron pa silang dog food. Yung Aussie. Meron pa silang Aussie food. Tandaan nyo po, meron silang Aussie food. Yan o, tama ng banlaw dito. Para pakukuliin lang po natin to. Lalagyan ng konting toyo o kaya konting asin para magkalasa. Ayan. Ganyan lang ano. Lalagyan na natin toyo. Ay tubig. Tubig muna. Ayan. Bago natin isalang. Ito, meron pa tayong konti toyo. Lagyan natin ng konti. Wala na. Ubus na natin. Okay. Ready for cook. Nakita ninyo, no? Lulutuin na natin ito. Meron tayong ito. Kalan. Ito na. Pagkain ng aking dalawang sitso. Atay at balon-balunan ng manok. Nilinis natin, pakukuluan sa konting toyo. Okay, takpan na natin. Ayan. So, hintayin na lang natin kumulo. At para meron silang pagkain maghapon. Alam nyo, meron silang bukod na Aussie food, dog food. Hindi lang yan. Meron silang bukod. Ano? Okay. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ganyan po pag-aalaga ng aso. Mamahalin ninyo na gusto. Mamaya naman, tanghali, paliliguan ko naman sila para ma-presko naman sila kasi yung aso po, mainit ang dugo. Mainit. Kaya, pansinin ninyo yung inyong mga aso, lalo pag maginit. Mainit, lalo pag mainit. Para silang iniingal at lumalabas ang dila. Ibig sabihin, naglalabas sila ng hinit ng katawan kapag sila ay iniingal at lumalabas yung dila nila. So, kailangan paliguan nyo po sila para malamigan ang kanilang katawan. Kanya lang po pag-aalaga, no? Mahalin nyo po ang aso nyo. Huwag nyo ituring na mga ayop.
Bagamat sa nature talagang hayop po yan, pero wag mong ituring. Itong sa akin, si Summer at Winter, kasama namin sa higahan namin ni Sister Baby. O, so, paano mo pang ituturing na hayop yan? Kasama mo sila sa pagtulog. O, para silang mga bata. Para silang mga bata. Okay, nakapagbibigay haliw din po sila kahit paano. Kanya lang, sadyang magastos kasi araw-araw bumibili ng pagkain nila. Niluluto. Hindi po tira-tirang pagkain nila. Luto, araw-araw. Kasi meron nabibili dito naman, ano. Yan. Medyo malaki ang presyo nito. Marami sila. Dati, ginagawa namin isang araw, 100 lang. Worth 100. Sige, hanggang dito na lamang po itong ating pagpapayo patungkol sa paghahalaga ng mga aso. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, inyong kaibigan kay Jesus. Dog man best friend kung tawagin niya. God bless us all. Bye-bye.